Spirit-filled, Spirit-led life sa lahat ng naririto. Amen. Praise God. Thank you, Lord, sa nagdala. The Lord bless you both. Masaya ako na makasama kayo, even sa nasa online. And thank you for watching and sharing. Mga nasa YouTube, ito po yung nasa YouTube, dinadalang ating preaching sa YouTube. Thank you everyone for sharing and for, liking. Yeah. The Lord is good. Amen. Okay, natapos po tayo for our series patungkol sa Unstoppable Miracle. At alam ko, yan ay nararanasan ng bawat isa. Amen. Tinuruan po tayo through the Word of God ng katuruan kung paano ka tatanggap ng himala. It is through the Holy Spirit, through the Word of God, through your faith. Tanggapin mo si Jesus Christ, nasa iyo si Holy Spirit. Nung gananan sa Holy Spirit, patuloy kang nakikinig ng Word of God. Yan po, the Holy Spirit and the Word of God, okay? Doon na, nagkikreate ng faith. The Holy Spirit, the Word of God, nagkikreate ng faith hanggang naiipanganak ang himala. Gets po natin? Naiipanganak ang himala because of the Holy Spirit in you and in me. Naiipanganak ang himala na kailangan mo not only because of the Holy Spirit, because of the Holy Spirit and the Word. Nagkaroon ka ng faith, ayun na, ipinanganak ang himala ng kagalingan. Ipinanganak ang himala ng kailangan mo sa iyong buhay. Sino nakakaranas noon? Say hallelujah! At patuloy ka pang makakaranas. Yan po yun, because of the Holy Spirit. Holy Spirit is the Spirit of the living God. The Holy Spirit together with the Word of God. Magkakaroon ka ng faith. At doon na magaganap ang himala ng kaligtasan, himala ng kagalingan, himala ng proteksyon, himala ng provision, himala na hindi mo kayang bilangin ay mararanasan mo. Say hallelujah! Hallelujah, amen. So ngayon naman po ay, since tayo po ay nasa September, ang topic po natin ay about kabanalan. Sabihin natin, kabanalan. Holiness. Mamuhay ng kalugod-lugod. May topic na ating pong, ang sarap po nitong pag-aralan. Ang sarap pong, grabe. Hindi ko alam kung kakayanin natin ng isang buwan. Kasi ang dami ko pong nabuong topic. Ako'y tuwang-tuwa. Sabi ko, Holy Spirit, more. Pamula nung kantahin namin yung Jesus, I love you, and Jesus, we want you. Doon po sa aming huling soaking, nag-soaking po tayo ng 7 gabi, kasamang araw. Sarap ng awit na yon. Inawit namin ng first service. Hindi ko alam kung ang aawitin natin ay ito o yung Jesus, I love you. Jesus, I want you more and more. Hindi ko alam ang title noon, pero inawit po uli namin kanina. At sinunda ng ibigin ka, O Diyos. So, hindi ko alam kung yun o ito. Ang masunod ay si Lord. Ang masunod ay si Lord. Okay, handa ka na ba? Tanong minsan yung katabi, handa na ako, ikaw ba? Pakiusap, wag mo akong kakausapin. Okay. Maliban na lang na ikaw ay sinabihan kong tell to your seatmates. Yan. Pwede yun. My topic, before ang topic, basahin muna natin ito. The divine invitation and God's command to live a holy life is a call to dedicate one's entire self. Thoughts, sabihin natin, kabuuan ng buhay. Kaisipan, thoughts, attitudes, ugali, and actions to God. Living in a way that reflects His character
and reflects the new life received through faith in Jesus Christ. Yung pamumuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon is an invitation from God. Sabi ko po, ang pamumuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon ay invitasyon mula sa Panginoon. Sinong naniniwala? Say hallelujah. My topic, bago yun, sabi po ng Leviticus 19:2, you shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. 1 Peter 1:15-16, but because the God who called you is holy, you must be holy in every aspect of your life. Scripture says, be holy because I am holy. The Lord will be the one who will bless His word. My topic, mula sa ating binasa, divine invitation to the chosen. Sino yung chosen one? Sino mga pinili? Divine invitation to chosen or to people of God to live a holy life. Divine invitation. Pwede na yung kaninang aking topic. Divine invitation to live a holy life. Ito pong pamumuhay ng matuwid ay isang invitation galing sa salita ng Diyos. Basahin uli natin. 1 Peter 1:15-16. 1 Peter 1:15-16. Are you there? Say amen. 1 Peter 1:15-16. But because the God who called you is holy. Doon muna tayo. Sino raw ang tumawag sa iyo? Para makipagrelasyon? Ang Diyos. Wow! The God who called you, doon tayo sa salitang called. Ano po ang called? Tinawag. Sabihin mo sa iyong katabi, wow naman, narito ako, tinawag ako. Diyos ang tumawag sa akin, narito ka, tinawag ka. Ang tumawag sa iyo, ang Diyos na nagdala sa iyo rito, ang Diyos sa mga nakikinig ngayon sa online na sa YouTube, kung ito'y mapapunta sa YouTube, ang Diyos na tumawag sa iyo ay siyang pumili sa iyo na nagdala sa iyo palapit kay Kristo. Siya ay banal. Tanungin mo yung katabi, naniniwala ka ba na isa ka sa tinawag ng Diyos? Say hallelujah! Ang sabi rito, because the God who called you, ano daw ang ginawa ng Diyos sa iyo? Tinawag ka. Nasa dilim ka. Tinawag ka. May ginamit sa iyo. Sabi mo, salamat Panginoon sa ginamit mo sa akin. Para ako'y kasama sa napili. Say hallelujah sa lahat ng kasama sa pinili ng Panginoon. Say hallelujah. You must be holy. Sa palagay niyo, sinong kinakausap dito ng Diyos? Sabi mo, ako. Kasi ano? Kasi, tinawag ka. Nung tawagin ka, lumingin ka, sumunod ka, narito ka na, nagpapatuloy ka ng relasyon kay Lord. Hindi mo, ano ba yung pag hindi ka, yung dadma, hindi mo dinadma ang calling. Tama? Pinagbigyan mo yung nag-invite sa'yo. Wow. Tama ba? At mula noon, nakarinig ka ng salita ng Diyos. At ngayon, naririto ka, nakikinig ka, at sinasabi ng Panginoon sa iyo at sa akin, siya na tumawag sa iyo, siya na pumili sa iyo, ay banal. Siya na pumili sa iyo, ang ating Diyos na lumikha ng langit at lupa.
At siya ay banal. You must be holy in every aspect of your life. Scripture says, sabi ng Biblia, be holy. Because I am holy, sabi ni Lord, siya'y holy. Ang pumili sa'yo para alsin ka sa dilim ng buhay, sa malungkot na buhay. Ang pumili sa'yo para hugutin ka, alsin ka sa kamay ng dyablo, ay ang Panginoong Diyos. Si Heso Kristong banal, ang Diyos ang masalangit, ang banal na Espiritu na mula nang tanggapin mo si Heso Kristo, nanahan na siya sa buhay mo. Wow! Sino yung masaya na ikaw ay tinawag ng Panginoon? Kaya ang title ko mula dito, anong title ko? Divine Invitation. Lahat po ba ay tinawag? Lahat po ba'y tinawag? Lahat po ba'y pinili? Yung tumugon sa panawagan ng Panginoon, yun lang ang nakabilang sa chosen. Sino yon? Sino yon? Tumugon ka. Tinanggap mo na si Kristo lang the way, the truth, and the life. Tinanggap mo sa sarili mo, hindi ka kayang iligtas ng mabuti mong gawa. Tinanggap mo sa sarili mo, hindi ka kayang iligtas ng relihiyon na nabibilangan mo noon. Ang tinanggap mo sa sarili mo, si Jesucristo lang ang tunay na daan, sa Kanya lang ang katotohanan, nasa Kanya ang buhay, Siya lang ang paraan para makapunta sa langit dahil Siya lang ang nagbayad na iyong kasalanan. At mula noon, naranasan ka mo na mga kabilang sa kaharian ng Diyos. Say hallelujah, mga kabilang sa kaharian ng Diyos. Woo! Ikaw, kung sinasabi mo na ikaw ay tinawag, ikaw ay pinili, ang tanong, yung bang paanyaya, the divine invitation, na ikaw ay mamuhay to live a holy life, tinatanggap po ba natin? Taas ang kamay na tinatanggap. Woohoo! Eto kami, Lord. Tinatanggap namin na yung paanyaya to live a holy life. This is divine invitation ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam nyo, ano kaya ang mararamdaman mo kapag nalaman mong inaanyayahan ka ng ating mayor? Yun. Oo naman. At sasabihin, ikaw ay na-invite. Ako po kasi na-invite. May invitation po sa akin ng oath-taking ng ating minamahal na Mayor Wenda. Tuwa ako. Sa dami ng tao sa Bawan, isa ako. Kasi ako po isa sa magpe-pray sa lahat ng nanalo ng eleksyon. Diyan po sa For the Glory of God. Diyan po sa Coliseum Bawan. I feel good, syempre, pero iba yung anyayahan ka. Ikaw ay naanyayahan, ako'y naanyayahan, kayong nasa online, ay naanyayahan ng hari ng mga hari, ng Diyos na lumikha ng langit at lupa, para sa magandang anyayang mamuhay tayo ng matuwid dahil may pagpapala dyan. Say hallelujah! Ano po ang ating title mula sa ating binasa sa 1 Peter 1:15-16? Divine Invitation to live a holy life. Holiness is not optional for a Christian. God issues a command through Peter that all Christians be holy. Hindi po ito pong pamumuhay ng may kabanalan, ito po ay hindi optional. Hindi mo, wala ka nang dapat pagpilian pa, kundi talagang kailangan mong gawin. Dahil isang pribilehiyo na hari ng mga hari, Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang magsabi sa iyong ikaw ay pinili dahil tinugon mo ang gusto ng Panginoon na ikaw ay makipagrelasyon kay Kristo.
Amen? Hindi optional ang mamuhay ng matuwid. Ito'y sinabi niya sa ating binasa sa 1 Peter, basahin natin sa Tagalog, dahil ang Diyos na pumili sa inyo. Wow! Sabihin mo, ano ba nakita sa akin para ako'y piliin? Kapatid, may nakita sa'yo. Nung ikaw ay mag-surrender ng buhay, nung sabihin mo, Panginoon, here I am, tinatanggap kita as my Lord and my Savior, that day na mag-surrender ka, kasama ka, ibidilang ka sa pinili na nahan sa'yo, si Holy Spirit. Yun na yung araw na deklara ng langit, nakasama ka sa pinili. Nung sinabi mo, sinusurrender ko sa iyo, Lord, ang buhay ko. Sino rito ang hindi pa nagagawa yon at totally iso-surrender mo talaga sa Panginoon? Say hallelujah. So surrender mo. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Ano daw po ang ating Diyos? Ang banal na Diyos, ibig sabihin perfect. Meron po ba tayong maiireklamo sa isang perfect na Diyos? Wala. Pwede ka bang magreklamong, Lord, bakit naman ang magulang kong binigay mo sa akin ay ganun? Kulang ang taas ng ilong. May reklamo ka ba? Hindi ba? Sa halip sasabi mo, Lord, salamat sa mga magulang ko. Dahil sa kanila na isilang ako sa mundo. Tama po ba? Nagsakripisyo, lalo ang ina, 9 na buwan, na dapat sexy. Naging siksik. Bundat. Hindi na maisuot yung mga magagandang panseksing damit. Alam niyo ba yon, mga anak? Nasira ang figure para ka lang maisilang sa mundo. Kaya igalang mo yung magulang. Sabi mo, oo naman, Reb. Oo naman, Reb. Sabi mo, oo naman, Reb. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Kaya ang title natin, Invitation, Divine Invitation to live a holy life. Ito yung divine. Mismo ang Diyos ang nag-aanyaya. Kapatid, lalo tigit sa bago. Baka sabi mo, ano ka naman napuntahan kong ari itong, o ka naman paano ka naman magiging banali ako nga, inaring ako nahirapan sa buhay. Baka ganun ano, ano ka napuntahan kong ari at ano. Kapatid, sandali, hindi mo kaya without the Holy Spirit. Pero magagawa mo. We can do all things through Christ Jesus who strengthens us because of the Holy Spirit, because of the Word of God, and the faith from the Word. Kailan tayo nagsimulang mabago? Nung makapa sa atin si Holy Spirit. Tama po ba? Dati ikaw ay silosa, nawala na yun. Unti-unti. Bigla po ba yan? Hindi. Nabago ang iyong pagnanasa. Kailan nawala? Kailan nabago ang iyong pagnanasa? Nung tanggapin mo si Christ. Naghari sa iyo si Holy Spirit, yung hindi mo na kayang gawin. Na pagbabago, si Holy Spirit ang kumikilos. Sino rito ang nagsasabing, naranasan mo yun? Palakpakan natin si Holy Spirit. Huwag kang mag-alala. Step by step. Kaya ka nga, ikaw at ako, kaya buhay pa, may inaayos pa. Sabi mo sa iyong kakilala, tiyaga-tiyaga lang sa akin ha. May inaayos pa si Lord. Okay lang. Ha? Tiyaga-tiyaga lang. Matyaga si Lord sa atin. Sino nagsasabing, sobrang tiyaga ng Panginoon sa atin. Pasalamatan natin ang matyagan, Lord. May inaayos sa atin. Pero hindi ka mababago kung wala si Holy Spirit. Ang isang may Holy Spirit, pabago ng pabago. Ang sign na nasa iyo o si Holy Spirit, ikaw ay patuloy na nababago.
Kahit sa problema, nagagawa mong ngumiti dahil alam mo, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kahit inaaway ka, nagsusumbong ka lang sa Ama. At sinasabi mo, pagpalain mong umaaway sa akin para sila'y mabago rin at huwag na akong awayin. Pwede ba yung panalangin yon? Oo naman. Yun lang ang paraan eh. Kahit sa ating bansa, malaki daw yata ang problema, ipanalangin born again para yung mga kurap, hindi na mangurakot. Anong kailangan? Mabago ang puso. Walang born again na mga kurap. Mag-amen kayo dyan sa mga nasa say amen. Kung kayo nakikinig. Walang totoong binago at pinananahanan ni Jesucristo na magnanasa ng higit sa nararapat. Tama po ba? Kakaunti na nag-amen. Divine invitation to live. Bakit? May invitation si Lord dahil siya ay banal. At ang pinili niya, gusto niya'y maging kawangis siya. Masaya ba tayo doon? Say hallelujah. Masaya ka ba talaga? Masaya ba yung araw-araw magpapabago ka kay Lord? Say hallelujah. Okay, nakangiti dahil ako masaya. Tingnan mo ang katabi mo, kung masaya, nakangiti yan. Holiness isn't about earning salvation, but about reflecting God's own holy nature. Becoming participants in the divine life through Christ. Akin pong ipapaliwanag sa inyo. Ang holiness ay hindi para ikaw ay maligtas. Ang pamumuhay ng matuwid, ito ay kasunod dahil ikaw ay ligtas na. Ang ligtas na pinananahanan ni Holy Spirit, okay, makinig kayo, ako po ay magtatanong. Okay lang? Lahat po ba ng tao ay nilikha ng Diyos? Sagot pa tayo. Lahat po ba ng tao ay ligtas na? Hindi pa. Ikaw gay ligtas na? Yo, naman magandang sagot. Woohoo! Patatlong tanong. Lahat po ba ng tao ay anak ng Diyos? Ikaw gay anak ng Diyos? Lahat ba ng tao ay gustong maging anak ng Diyos? Walang sasagot ng hindi, ha? Lahat po ba ng tao ay gustong maging anak ng Diyos? Ay lahat po ba'y anak na ng Diyos? Hindi pa. Paano ka magiging anak ng Diyos? Para mapasayo ang banal na Diyos. Eh di, syempre yung ginawa nating nag-surrender ng buhay kay Jesus, pinaghari ang Panginoong Yesus, tinanggap siya, pinaghari, at mula noon anahan si Holy Spirit. Tapos ikaw ay nababago na. Nababago na. May kaibigan ka dyan, tanungin mo, ano gan sa tingin mo sa akin, nababago ga ako? Kaya ka nababago, hindi ka nagpapaka-pressure sa sarili mo para mabago. Dahil may Holy Spirit. Say hallelujah to the Holy Spirit. Dahil may Holy Spirit. Hindi mo talaga kayang baguhin ang iyong asawa. Hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili. Hindi mo kayang baguhin ang sinuman. Hindi mo kayang baguhin ang problema eh. Wala kang pwedeng baguhin. Si Lord naman ang makapangyarihang Diyos. Pag naghari sa puso natin, siya talaga ang babago sa asawa mo, sa anak mo, sa mga taong nasa paligid mo. Siya ang kikilo, siya ang Diyos ng himala. Ang kailangan lang, mag-surrender ng buhay. Sino narito, sinurrender ang buhay sa Panginoon? Nasa iyo si Holy Spirit. At dahil nasa iyo si Holy Spirit, ikaw ay anak ng Diyos. Dahil nasa iyo si Holy Spirit, sinurrender mo ang buhay mo, may relasyon ka kay Jesus, ikaw ay kasama sa pinili. Ikaw ay kasamang palangit. Nasa iyo si Holy Spirit,
nababago ka talaga. Pag uwi mo, tanungin mo ang asawa mo o ang anak mo. Tanungin mo, ano kang tingin mo sa akin? Nababago na ako? Pag ang sagot ay konti, at least may pagbabago. Kaysa yun sabihin, wala. Sabihin mo ganito, huwag kang magsisinungaling. Ang bili ng Reb Alice, tanungin daw kita. May nababago ka sa akin? Gumadahang-madahang salita mo, ano? Pag wala kang kasama sa bahay, mag-message ka sa anak mo. Assignment sa akin ni Reb Alice, tanungin daw kita, asawa ko, kung nasa abroad. Tanungin daw kita, anak ko. Be honest. Gusto ko lang malaman kung nasa akin talaga. May nakikita kagang pagbabago sa akin kahit iisa. Huwag naman iisa. Dagdagin naman. Kaya, tatanungin nyo? Dapat, tanungin nyo. Kasi, anong silbi ng ating pag-uusap na ito? Kung kayo aalis na hindi kayo seryoso ng relasyon kay Kristo, anong silbi ng ating pag-uusap? Kung hindi kayo naniniwala na kailangan tayo ay tumanggap sa imbitasyon na tayo ay mamuhay ng kalugod-lugod. Pero may silbi ang ating pakikinig. Dahil pag-uwi mo, kapatid mo, ate, o kaya ineng, be honest sa sabi, assignment ng Reb Alice. May nababago sa akin. Baka asawa mo na dyan, tanungin mo na. Assignment kayo sa inyo, sa atin lahat. Ay, ang asawa ko nariyan. Pasasagutin ko. Asawa ko, may nababago ka sa akin. Anak, sabi mo, marami. Ano sabi mo? Marami? Marami, ano? Daming binago sa akin eh. Pero marami pa po. Sa iyo, ha? Mas marami babaguhin o mas marami nang nabago? Lahat tayo, marami pang ayusin. Sabi mo, no pressure. Mamaya malalaman natin paano gayon maging masaya habang lumalakad ng matuwid sa Panginoon. Paano gayon? No pressure. Mamaya malalaman nyo. Okay? Again, ang panawagang ito, tanungin ko kayo, ito bang invitation, ito bang panawagang ito ay para sa may relasyon na kay Kristo o dun sa wala pa? Sagot po tayo. Huwag kayong magkakamali. Pwede namang itama ang mali. Ito bang invitation na ating binasa sa 1 Peter ay invitasyon para sa mga believer, born again na mamuhay ng may kabanalan? Letter A. Para ba sa mga born again na? Letter B. Isisigaw niyo na malakas sa inyo sagot. Letter B, para sa hindi pa born again. Sagot. Lakse. Yun, very good. Letter A. Hindi mo naman kasi hindi ka pwedeng mamuhay ng kalugod-lugod, I tell you, without the Holy Spirit. Kailangan muna nandyan si Holy Spirit. Kasi siya yung ating katuwang. Siya yung ating Diyos na aakay sa atin sa tama. Magkukonvict sa ating mali yan. Hindi ka para mag-guilty, kundi magkaroon ng godly sorrow. Hindi ka para ipahiya, kundi magsisi. Yan isa pa banda barong pa, ko ituturo. Okay lang. So God's holiness isn't about earning salvation. Ang paglakad ng may kabanalan ay hindi para maligtas. Ligtas ka na. Sabihin mo sa iyong katabi, ligtas ka na. Dahil may relasyon ka kay Kristo. At dahil nariyan sa iyo si Holy Spirit. Kaya kasama ka sa inanyayahan at masaya kang maanyayahan na lumakad ng kalugod-lugod kay Lord.
Taas ang kamay ng masayang naanyayahan. Woohoo! Babe, 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 kay Lord. God's own holy nature, becoming participants in the divine life. Divine life through Christ. It's a call to dedicate one's entire self. Heart. Ito'y panawagan para isurrender natin ang ating puso, ating kaluluwa, ang ating mga actions and reactions to God's will. Embodying His love and righteousness in every aspect of life to fulfill God's grand plan to creation. Ang sarap na maanyayahan ng hari ng mga hari, ng totoong Diyos, na ang anyaya niya para sa akin po ito. Ang paanyaya ng Panginoon para sa akin na malumakad ng kalugod-lugon is the highest calling for me. Hindi ko alam sa'yo. For me. Kasi ang tumawag, it is a divine call na maging banal, maging lumakad ng kalugod-lugod. For me, it is highest calling. Makinig kayo. Bakit? For me. Maraming tao ay sobrang oras o maraming oras sa pananalangin, pero walang pagbabago sa buhay. Kaya hindi pwedeng sabihin highest calling is to pray. No. For me yun ha. Why? Ang dami kong nakikitang ang galing, ang sabi, ang daming oras sa pananalangin, talaga namang hindi naman kamayaw sa pananalangin, pero ba't ang buhay ay questionable? Tama? Hindi pwedeng ipagmalaki na ikaw ay prayerful at ikaw ay tinawag, highest calling ay pananalangin. For me, hindi ko alam sa inyo, highest calling ay lumakad ng kalugod-lugod sa Panginoon. It is a divine call. Dito kasi ang pagmamalaki mo si Holy Spirit, ang iyong nanasain ay Word of God. Nanasain mong mag-increase ang iyong faith. Kaya para sa akin, divine invitation ito, napakagandang paanyaya ng Diyos at paalala sa ating lahat, mamuhay tayo ng kalugod-lugod. Step by step. Through the Word, first, through the Holy Spirit. Lagay mo dyan, Neng. The ultimate source and ways to experience the invitation and process. Invitation, lagyan mo ng invitation of experience God's, gawin mong God's invitation. Pasensya na kayo sa aking English kung may mali. The ultimate source and ways to experience God's invitation and process of growth in holiness. Ano yung ultimate source? Ano yung ultimate source? Number one, si Holy Spirit. Mula kanina, si Holy Spirit na ang aking ibinibida sa inyo. Holy Spirit is the Spirit of God. The Spirit of Christ. Ano pa? Nung pumasok sa atin si Holy Spirit, through the Word, mahalaga ang Word of God. Hindi ka makakalakad ng maranasan yung highest calling. Hindi mo yung magagawa without the Holy Spirit and without the Word. At habang ikaw ay may Word, tataas ang iyong faith. Tataas ang pagmamahal mo sa Diyos. Because of the Holy Spirit, because of the Word, tataas ang iyong faith, tataas ang iyong pagmamahal sa Diyos, tataas ang pagpapalang matatanggap mo. Kaya hindi ka pa tapos sa pagnanalangin, may tugon na. Sabi mo sa iyong katabi, habang namumuhay ka ng kalugod-lugod kay Lord, namamagnetize mo ang mga pagpapala sa paligid mo. Totoo po yun. Dumadako, lumalapit sa iyong blessing. Nabuksan na nga ang pagpapala sa iyo eh.
So, sorpresahin ka nga ni Lord eh. Sabi ko, binuksan na ang pintuan na kailangan mong pasukin na masumpungan ang natatagong kayamanan. Thank you, Lord. Aking nananalig ako sa Lord. Isaiah 46. Ay, di. Revelation 3:8. At yung Isaiah 40 gayon. May natatagong kayamanan. So, anong kailangan ng mga unbeliever para doon sa panawagan, the divine invitation, ay maranasan? Unbeliever at believer, ano yung tatlong kailangan? The indwelling. Presence, lagyan mo yun ng presence. Presence. Indwelling presence of the Holy Spirit. Huwag niyang kakaligtaan. Huwag niyang iaalis sa inyong isipan. The Word and faith. Your faith. Lagay mo dyan ay your faith. So yan po ay napakahalaga na nasa isang tao para sa lahat ng pagpapalang kailangan mo. First, yung divine calling. Na ikaw ay lumakad ng kalugod-lugod. Ano po yung tatlong napakahalagang source and ways? The indwelling presence, the Holy Spirit, the Word, and your faith. Naunawaan po natin? Kaya ba nating iuwi yan? The command to be holy is directly tied to God's own holiness, establishing a high standard for His people. Ikaw at ako ay set apart. Masaya ka po ba na ikaw ay pinili? Tingnan mo ang katabi mo kung masaya. Masaya po ba tayo pinili? Yung pagpili sa atin, hindi lang payamanin, kundi para dalhin sa kaharian sa langit. Sino rito, pagbalik ng Panginoon, kasama kang sasalubong? Sabihin mo sa iyong katabi, magpapatuloy ka sa pananampalataya. Magpapatuloy ka sa relasyon sa Panginoon. Amen? Now, another, divine invitation to live a holy life. Para magawa mo yan, kikilos si Holy Spirit to love God above all. Love God above all. Kapag ka itong nasa isip mo, ito ang goal mo, I tell you, mamamagnetize mo na ang iba't ibang pabor sa paligid mo kung saan ka man naroon. Totoo po yun. When you love God above all, hindi na ikaw ang hahabol sa pagpapala. Pagpapala na ang hahabol sa iyo. When you love God, hindi natin yang kaya. Again, para po mangyari yung loving God above all, ano ang kailangan? The indwelling presence of the Holy Spirit. The Word and faith. Huwag niyong kaliligtaan. Pag ako'y tumurong garne, alam niyo na. Para magawa nating mahalin ang Diyos, Matthew 22, 37, 39, above all. Sumagot si Jesus. May nagtanong sa kanya, patungkol sa 10 utos. Ang 10 utos na ibinigay kay Moses, na sa Book of Exodus ay ginawa na lang 2. From yung 10 utos from 1 to 5 o 6, it's all about loving God. And the following hanggang 10, it's about loving others. Yun po yung totoo. Ginawan 2. Kaya sabi rito, sumagot si Jesus, mahalin mo, kasi tinatanong,
Alin po ba ang pinakamahalagang utos sa 10 utos? Tinanong si Jesus. Ito ang sagot ni Jesus. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong isip. 38. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalaga utos ay katulad din ito. Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Mga magulang ko't kapatid na mga nasa online at narito, paalala sa atin. 10 utos ay ginawa na lang 2. Sapagkat yung una hanggang 5 o 6, ito'y patungkol sa pagmamahal sa Diyos. At yung kasunod hanggang 10 ay pagmamahal sa kapwa. Ano raw ang pinakamahalagang utos? Pinakamahalaga. Love God with all our heart, mind, and soul, and strength. Padalawa, loving others as we love ourselves. Tanong, magagawa po ba natin yan without the Holy Spirit? No. Pero nagagawa na po ba natin because of the Holy Spirit? Aba, mas malakas. Ang palakpak kayo sa Panginoon Diyos. Because of the Holy Spirit. Yun eh. Tanong, kailan natin lalong nagagawang mahalin ang ating asawa? Nung nanliligaw pa? O nung asawa mo na? Sagot, asawa ko. Dito ka. Kailan mo mahal ako? Nung nanliligaw ka pa? O ngayong asawa mo na ako? Yun, mas mahal daw ngayon. Sagot niya kanina, mahal kita noon, mahal kita ngayon, pero mas mahal kita ngayon. Parang gusto ko yun. Sadya naman po eh. The more na nakikilala mo yung asawa, ito sa mga nagpakasal na born again na ha, kasi nababago ni Holy Spirit. Yung mga nagpakasal ng hindi pa born again, tapos hindi na born again, kulang yung pagmamahalan marahil. Pero tayo mga born again na, uy, wag mo namang hihiwalayan ang asawa mo kapag hindi born again, tapos ikaw born again, asawa mo na yan eh. Di ka ay manalangin na maborn again na sa kanya si Holy Spirit para mabago. Sino nga ang bumabago sa tao? Hindi ikaw ha. Taas ang kamay na kaya mong baguhin na yung sarili. Kita mo, wala. Praise the Lord. Taas ang kamay na nagsasabing, kapag napapunta sa isang tao, si Holy Spirit, yun ang simula na ikaw ay pabago ng pabago. Yes. Yan ang totoo. Kaya naman, mula nang ang aking asawa, okay? Ang kami magpakasal, maganda-ganda naman ang samahan. Tumatagal, nakikita ng asal. Sorry. Sorry. Di ka, teka, kausap ko yung may asawa. Di ka, sorry. Lord, hindi naman ako pwedeng bumago sa kanya. Ikaw na. Thank you, Lord. Nariyan ka para baguhin. Tama? Hindi yung agad wala yan. Pero wala naman sa mga Kristiyanong gayaan. Amen? Love God above all. Paano mo gamamahalin ng Diyos? Di para kami mag-asawa. Kaya, dahil ng aming relationship, nagpatuloy eh. Kaya sabi niya, my love, kailan mo ako mahal? Cooperate. Laksan mo. Noon, ngayon. At pangpakailanman, nadagdagan. Okay, nagpapatawa lang po ako sa inyo. Ibig sabihin sa pagsasama namin, nakikita namin yung differences, pero nasa sentro ng aming relationship ay si Lord. Ang ibig sabihin, habang nakikilala niya ako, nakikita, noon siguro, nagtatago pa yan ng mga, syempre, naliligaw eh.
Eh di ang gusto lang ipakita dyan yung maganda. Tama. Oy, Pastor Alvin, gayon ka rin. Oy, maging honest sa mga naligaw naon. Ang una muna yung pinakikita, ganda. Tama ka, Jenny May. Mga may asawang akin tinatanong susungkitin ko ang bituin para sa'yo. Kala mo na may kaya Ka-plastic ka na. Pero nung mag-asawa na, wala nang taguan. Wala na, lantara na. Allah, talaga namang ugali, talagang pinapakita. Pero pag nagtatagal dahil born again, nababago. Tama ba, Brother Adrian, Dennis? Sandali muna, Adrian. Kapatid ng Michelle. Di ba? Habang tumatagal, lalo pa si Norito mag-asama nagiging sweet dahil kayo, ilang taon na tayo palang kasal? 30? 30, tinuruan ako parang mali. 33 nga, turning 34. Tama ka, thank you. Tumatagal, lalo kaming nagiging in love. Hindi lang ako, ikaw rin na. Ganyan tayo sa Panginoon. Nakakilala ko sa Lord, 1986. Nauna kong makilala ang aking boyfriend, 1983. Ito ngayon, ang magandang nangyari. Sabi nila yung maganda, pero tingnan natin. 1983, nauna ko pang nakilala ang gwapo ng BSU. Yun naman yan. 1983. Ang dami kong itinuro dyan, Eva. Tinuruan kong karami-rami, magnobina, mag-rosary. Paluhod, lumakad ng paluhod. Miyerkules, laman ako ng simbahan. Biyernes, laman ng simbahan. Linggo, kahit nasa labas, laman ng simbahan. Tinuruan ko yan, relihiyoso. Relihiyosa. 1983, nauna ko siyang nakarelasyon kaysa kay Lord Dumating ang 1986, yun ang simula kong makarelasyon ng Panginoon. Ay, may karelasyon ako. Ay sabi, mahalin si Lord. Ano sabi? Yun muna ang 38. 37. Mahalin ang Diyos. Nangigit pa sa Kanya. Ay, gwapo, paano yun? Paano yun? Eh, gwapo, Pastor Alvin, gwapo. Boyfriend ko siya. Ibigin daw ang Diyos. Ay, dinadala ko sa pagiging born again. Ayaw. Ayaw, kapatid, ayaw. 1983 ko siya. Nakarelasyon. Naborn again 86. Ayaw po Naghintay ako. Gwapo Hanggang 1989, ay may sinasabi ang Panginoon, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Pakakasalan ko, hindi born again. Mag-iinom. Nagmamadyong. Baka sakit sa ulo yan, Ronel. Di ba pag nagpakasal sa mag-iinom, ay negosyante ako. Kaya, isip-isip, ay lagi ako nagbabasa ng Biblia. Huwag kang bang kikipamatok sa dimana ng palataya, sakit sa ulo yan. Ganun po ba? Hindi pwedeng pagsamahin na tumira sa iyo. Papakita ko yan sa susunod na linggo Hindi pwedeng magsama ang Diyos at ang Diyos ng mundo. Makamundong tao. Hindi pwede. Hindi pwede magsama. Panginoon ko, napakagwapo. Ngayon, gagwapo pa rin. Naku naman, talaga. 1986, naborn again ako. 1983, nakarelasyon ko. 1989, kailangan ko na magdesisyon. 6 na taon na kami magkasintahan. Ayaw mag-born again. Kailangan ko magdesisyon, Sister Nora.
Sino mahal ko? Ang Diyos o siya? Dapat yung Panginoon. Siya ang pagmumula ng the best para sa akin. Siya ang magbibigay sa akin ng maganda kong kinabukasan. Siya ang magbibigay sa akin ng mga gwapo. Yun. Gwapong anak. Kailangan gwapo. Magbibigay ng lahing maganda, pero number one, yung magandang future. Kaya pinili ko ang Diyos. Higit sa karelasyon ko 1983. Break na tayo. Baka rin makasagot ng oo. Buti na lang, hindi. Sabi niya, hindi ako papayag. Magbo-born again na ako. Lord, baka hindi patunay, maghintay siya ng 2 taon. 9 na taon. May labinan nga taong magkasintahan. 9 na taon. 9 na taon kaming magkasintahan. Kasi nung 6 na taon, hindi pa po siya born again. Ang nawala lang po sa kanya, hindi pa po yung born again, nawala na po sa kanya ang pag-iinom. Bakit? Pumasok ba naman sa BSU ng lasing na lasing? Kita sa pakinig sa YouTube. Ay, mga kaklase ko, kayo yung kasama niya. Grupo po sila. Pumasok ba naman sa room? Boyfriend ko na. Kaya lang di pa kami born again noon. Pumasok sa room, 4th year ng lasing na lasing. Kaya lang, suka kisuka. Wala na may suka, 1980, anong year yon? 1982 siguro. Wala na may suka, nadala. Sabi mo siyang katabi, mabago ka na, bago ka pa madala. Kaya po yung tumigil ng pag-iinom. Pero yung pagmamadyong na inuumaga, kaya lang natigil na born again. Salamat sa Diyos. Katunayan na si Holy Spirit ang bumabago sa buhay. Hindi ko yan kayang baguhin. Kaya mo bang baguhin ang iyong asawa? Hindi. Kaya mo bang baguhin ang sarili mo? Hindi. Sino ang talagang babago sa atin at sa iba? Si Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Tama. Tama lagi ang Diyos. Kapatid, makinig ka sa tinig ng Panginoon. Makinig ka sa sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Mahalin mo siya. Eto ngayon. Di yun ang unang testing, nakapasa ako. Sabihin natin, salamat sa Diyos, nakapasa ang red. Kapasa ako. Minahal ko ang Diyos, kaya kaya kong... Pero hindi ako yun eh. Si Holy Spirit. Ako pala tatayo rito para magpatotoo. Sino rito ang kasunod ko na magpapatotoo sa ginawa ng Diyos sa buhay mo? Talaga? Sino yun? Na ikaw ay nung sumunod. Pero hindi po natin kayang sumunod without the Holy Spirit. Padalawang testing. Ibigin ang Diyos. Mahalin mo ang Panginoon Diyos. Habang minamahal mo siya, diyan ka makakalakad na ikaw ay mababago. Diyan ka magiging kalugod-lugod sa Diyos na unti-unti. When you love God, because I love Him, unti-unti akong nabago. Yung love na yan, pinoproduce siya ni Lord. Ito kasi mahalaga. Si Holy Spirit, the Word, and faith. Unti-unti akong nababago, ang daming natanggal sa ugali kong mali. Anong kailangan? Patunayan mo. Kailangan bang patunayan? Yes. Na mas mahal mo ang Panginoon kaysa pera. Wala nang sumagot. Kailangan patunayan mong mas mahal mo. Ibig sabihin, mas mahal mo ang Panginoon kaysa pera. Kung meron mang nayayaring nararanasan ka na wala pa pero padating ang mas malaki, iibigin mo pa rin sumamba sa Panginoon. Kaya ka nga nariyan eh. Yoo! Kahit may problema, nariyan, magpapatuloy dahil mas mahal si Lord. Praise God.
Padalawang testing. Tinas ako ni Lord. Nung ako ay tawagin sa yan si Eva po, yan ay nagdala sa akin ng napakaraming intra. Oo, kita mo, natanda ko pa. Sex boxes. Tama ba, Eva dear? Dami niyang tsaka alahas yata. Alahas. Ako po lahat ng pinasok na negosyo. Alahas ako. Muntik pa kami na aksidente ng aking boyfriend. Ikakasal kami. Ang daming order na alahas. I tell you, nung ako po nagninegosyo, nandyan ako nagtetinda ng alahas. Meron akong selekta. May tinda akong laruan. Awa naman kayo. May tinda po ako nakabili ka ba sa akin ng mamahaling damit? Marami ang nabili. Mga imported, Bangkok na mga damit. Ang dami ko pong tinda, bukod pa sa lahat ng direct selling. Yan po ako, pero binago ko ng Panginoon Praise the Lord. Masaya ko. Eva dear, masaya ka bang makita sa akin ngayon, kaysa makita mo ako naroroon na nagtitinda ng mga direct selling? Hindi naririnig ang intango. Yes, palakpakan natin ang Panginoon. Magkabilayan butik. May tinda akong selekta. May tinda ako dining toys. May tinda akong mga lahat ng networking, lahat na. Asipag Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon. Hallelujah! Dahil kahit ako'y ganong karami ng negosyo, nung tawagin ako ng Panginoon sa paglilingkod bilang full-time, sa tulong ng banal na Espiritu Santo, yung invitation ng Panginoon, mag-full-time ka, iwanan mo ang negosyo. Pinatunayan naman ni Lord, mas blessed ako ngayon kaysa noon. Mas masaya ako ngayon kaysa noon. Naniniwala kaya? Ay sa dami naman ninyong nagmamahal sa akin. At sa pagmamahal niyo, niregaluhan niyo ako at sinupresa niyo ako ng Montero. At lahat ng nagtumulong para ako, doon na ako isopresahin ng bagong meba, binigyan ako ng mga ng Montero. Baka nung halaga? Almost 2 million. Wala akong alam doon. Sila mismo yung nagtapong-tapong. Ganyan at higit pa dyan ang mararanasan, sorpresa na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Sa buhay mo. Piliin mo lang na ibigin ng Diyos. Pero magagawa mo lang yan dahil ni Holy Spirit. Sabihin natin, Holy Spirit, ikaw ang bida. Kaya, again, invitation, divine invitation to live a holy life, love God above all. Tetas ka dyan. Mas mahal mo ba ang sarili mo kaysa Diyos? Hindi dapat. Invitation ni Lord, mahalin siya. At ang kasunod na niyan, yung mga hinihingi mong blessing. Huwag kang magko-compromise. It's a matter of faith para huwag maganap yun. Huwag kang mag-alala na isuko sa Panginoon yung hindi ka naman siguradong sa iyo. Isuko mo lang sa Panginoon. Amen? So, divine invitation to live a holy life, love God above all. Sino nagsasabi, tama ito. To love God above all. Tinatanggap po ba natin ang invitation na mahalin ang Diyos kaysa asawa mo? Mahalin ang Diyos kaysa pera? Mahalin ang Diyos kaysa trabaho? Walang dapat ka-competition ang Diyos sa buhay mo. Sabihin mo ngayon, ayaw ko na may ka-competition ka, Panginoong Diyos, sa buhay ko. Gusto ko, Panginoong Diyos, ikaw ang nakaluklok sa trono ng puso ko. Kaya ba natin sabihin niya? Sige, 1, 2, 3, go. Gusto ko, Panginoong Diyos, ikaw ang nakaluklok sa trono ng puso ko. Ang trono na meron ako sa buhay ko ay para sa iyo lang. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Kapag at mamamahal natin ang Panginoon, kung paano ang ating asawa, habang nakikilala natin, namamahal natin siya. Kahit nakikita natin ang kapulaan sa kanya dahil wala namang perfect.
Napapatunayan natin na mahal natin siya. Habang kayo nagkakakilala, tumatagal, at lalo pagka kayo may relasyon sa Panginoon, lalo niyong nai-inlove ang isa't isa. Lalo humahaba ang inyong pasensya. Sino rito ang sobrang haba ang kanyang pasensya? Talaga? Sobra pala talaga yung asawa. Hindi. Biyaya ng Panginoon. Lahat tayo'y taglay ang bunga ng banal na Espiritu. Kinikreate siya ni Lord. Okay. Kaya, dito po ako magtatapos. Next week po ang continuation. Invitation to live a holy life, living for God. Nagbigay ako ng halimbawa sa inyo na kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, na mas minahal mo siya, everything will be orchestrated for your benefit. Ano pong sabi ko? Everything will be orchestrated for your benefit. Romans 8:28. Basta pakita mo lang, mas mahal mo ang Panginoon, sa umaga pa lamang, pakita mo na, good morning Lord, good morning Holy Spirit, bago ka matulog, magpe-pray ka, sa umaga, aawitan mo siya, kasama kita sa pagkain, sa paglalakad, ano mang gagawin ko maghapon, kasama kita Holy Spirit, kausapin mo siya. Invited ka Holy Spirit when we have this dinner, we have this fellowship, invited ka in this meeting, anyayahan mo siya. Dito sa aking gagawin desisyon, magkakamali ako kung hindi mo ako pangungunahan. Pangunahan mo ako. Gawin nating prayer, ikaw talaga ang maghari sa isip at puso ko. Yan po ang pamumuhay ng kalugod-lugod sa Kanya. Para mangyari yan, acknowledge mo siya, maging partner mo siya sa iyong business. Maging partner mo siya sa life mo. Partner mo siya in every way. Sangguniin mo siya. Ito po'y para sa iyo at para sa akin, hindi lang para sa inyo, sa atin. Acknowledge natin siya. Make a way, Lord. Hadlangan niyo kung ayaw niyo. May plano kaming ganito, pero Lord, ang tao ang nagpaplano, pero ikaw ang nagpapatupad. Mas maganda ang plano mo, maganap ang gusto mo. Erase niyo sa isip at puso ko kung ayaw niyo. That's it. Allow the Lord. So dito, living for God. A holy life means choosing to live in a way that pleases God, reflecting His character and nature. Ipakita mo, si Lord ay sumasayo. You are loving, caring, madali kang magpatawad. Ikaw ay matyaga. Yung bunga ng Holy Spirit makikita sa iyo, ikaw ay mabuti. Inside out. Hello. Mabuti ka hindi lang sa loob ng sanctuary. Akong tinagamin. Mabait ka hindi lang sa loob ng sanctuary. Mabait ka rin sa tahanan. Amen? Hindi ka tamad. Amen. Pag inuutosan ng magulang, siya na, lagi na lang ako. Hindi ka na ganoon. Tama? Sabihin mo, pribilehiyo, ako na po. Oh, yun. Kalugod-lugod yung kay Lord. Pag ikaw ay may nakagalit, saka ako na yung patatawarin, laki-laki ng nagawa eh. Pagbigyan mo muna ako, Lord. Huh? Hindi yan kalugod-lugod. Gusto ng Panginoon, sumaya ka. Alin ang mas masaya? Yung walang kagalit o may kagalit? Yan. Lahat naman tayo walang kagalit. Sabihin mo, love lang. Iyon po yung sa banda ko rumpay tuturo eh. Ito po, dito ako magtatapos. Mga ngaral 12, 13, 14. Ngayong nabasa mo na, ang lahat ng ito, sabi kay Solomon. Matalino si Solomon, sabi ng Diyos sa kanya, ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos. Dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa.
Mabuti man o masama, hayag man o lihim. Kapatid, kung may nagawa kang mali, aminin mo agad, hingi mo ng tawad. Ito ang masasabi ko. Kung gaano kalayo ng silangan sa kanluran, ipakita mo yan. Psalms 103. Nandyan yan. Kung gaano kalayo ng silangan sa kanluran, ganon lilimutin ni Lord ang ating kasalanan. See to it na kapag ikaw ay nagkamali, aminin mo na agad ang mali mo, wag mo nang itatago para ikaw ay malinis at wala ng consequences, I pray. Aminin agad para walang consequence. Ikaw rin naman minsan ang gumagawa ng consequence. Pag hindi ka umamin sa iyong pagkakamali, anong consequence noon? Lagi kang galit. May baka maging entry point ng enemy para i-control ka. So, ikaw yung nagpapahintulot. Kaya, kapatid, kapag tayo nagkamali, ihingi agad ng tawad sa Panginoon. Mabilis agad. Sapagkat, ang sinasabi, hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Ibig sabihin, ang reward ay based sa iyong ginawa, based sa iyong sinabi, based sa iyong reaksyon. Pero ikaw at ako, tinatanggap ang imbitasyon na tayo'y lumakad ng kalugod-lugod sa Panginoon. Again, nakita nyo, Psalms 103, kung gaano kalayo ng silangan sa kanluran, ganon nililimot ang ating kasalanan. Ayan. Very good. Basa po. Laki-laki. Yan. Basa po. Huwag mo nang ayusin. Medyo magulo. Lakhan mo na lang, anak. O, basa po. Kung gaano kalayo ang silangan, yun po ang silangan, sa kanluran, ganon din niya inilalayo sa atin ang ating mga. Bakit iningi mo? Binitawan mo ang kasalanan eh. Iningi mo ng tawad, di inilalayo sa'yo. Pero habang, hindi naman ako mali, siya naman. Magdusa siya. Keep mo yung kasalanan. Di nalayo. Pero pag ako nga talaga, Lord, ang mali, sige po, tinatanggap ko. Ilalayo na sa'yo. Gets nyo? Anong sunod? Kung paano nga may nahabag sa kanyang mga anak, ganon din ang pagkahabag ng Panginoon sa may takot sa Kanya. Dahil alam niya ang ating kahinaan, alam niyang nilikha tayo mula sa lupa. Sino rito nagsasabing yung imbitasyon ng Panginoon na tayo mamuhay ng matuwid ay magagawa mo lang dahil ni Holy Spirit, dahil ng Word of God, at sa pamagitan ng Word of God, tumataas ang iyong faith. Magaganap pa sa atin, tumayo ngayon, ang tinatanggap, ang paanyayang mamuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon. Sa mga susunod na linggo, malalaman natin ang benepisyo ng pamumuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag ka sabihin siya, katabi, huwag kang a-absent. Yumuko muna habang paparito ang mga music team. Yuko tayo at pumikit. Merong ka bang hindi napapatawad? Sarili mo? O iba? Mahalin ng Diyos. Kapag hindi ka nagpatawad, ibig sabihin, mas mahal mo ang sarili mo. Pinahalagahan mo ang damdamin mo kaysa Diyos. Ang alam ko, ang pinahalagahan, dapat unang pahalagahan ay ang damdamin at mararamdaman ng Diyos na may-ari ng ating buhay. Patawarin mo ang sarili mo, magpatawad ka sa iba. Meron ka bang kailangang hingi ng tawad, aminin? Aminin mo na ngayon. Dahil alam mo, paniniwalaan ni Lord ang ating sasabihin na mahal natin siya. Kapag
inamin mo ang iyong mga pagkakamali at itinakwil ang iyong kasalanan. Lilimutin yan, ilalayo sa'yo. Nais mo bang ilayo sa'yo ang mga kasalanan? At pinagmumula ng kasalanan, hingi mo ng tawad. Meron ka bang nagawang hindi mo nahingi pa ng tawad? Ihingi mo na ngayon. At mabibreak ang chain sa buhay mo. Chain of sickness, chain of poverty will be totally broken. Chain of poverty will be broken. I decree and declare in your life, habang sinasabi mong mas mahal mo si Lord, Jesus, I love you. Sino nagsasabi rito, mas mahal natin ang Diyos? Doon mo simulan sa Jesus, I love you. And then saka lalagay sa top. Jesus, I love you. Sino nagsasabi rito, mas mahal mo ang Panginoon? Awitin natin sa Kanya. Di makakaawit ang iba without the lyrics. Yung kaninang morning, simulan sa Jesus, I love you. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Sabihin natin kay Jesus, Jesus, I'm in love with you. Take me deeper. Take me deeper in love with you. Oh, Jesus, I want more. Jesus, I want more of you. Jesus, Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Yan ba ang gusto mong iparinig kay Lord? I've ever wondered. I've ever wondered how much I love you. Every day I sit in your presence, giving glory to you.
prayer song, God. Jesus, I want more. Jesus, you alone are God. Jesus, you alone, who died on the cross. After 3 days, you rose from the dead and alive forevermore. Oh, Jesus, we love you. Oh, Jesus, I'm in love with you. Oh, Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Oh, Jesus, I want more. Jesus, I want more. Thank you for hearing the prayers, our prayers, Lord. Jesus, I want more. Daily, Of you. tinatanggap po namin ang invitation to live a holy life. Ang paraan, Lord God, ay ang mahalin ka. Your heart, ibigin ka, O Diyos. Ibigin ka, O Diyos, ng higit Malinaw po sa amin. lahat. Ang makilala ka O ay paraan Diyos, para buong ibigin ka. puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, maglingkuran at papurihan ka. Ka, O Diyos, ang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, maglingkuran at papurihan ka. Panginoong Diyos, kagaya ng aming inawit, we love you, Jesus. Take us deeper, take us closer. At sinundan namin na ibigin ka. Panginoong Diyos, ito'y paraan para kami makalakad doon sa paanyaya mo na mabuhay kami ng kalugod-lugod sa iyo. The more you take us deeper, the more you take us closer, and the more you take us closer, the more we say, we love you. At nagulo namin naunawaan na ikaw ang dapat ibigin na higit sa lahat. At alam namin habang minamahal ka namin, lalo namin mararamdaman ang pag-ibig mo. At mararanasan namin ang himala at dagdag na himala. Higit sa aking isipin, Ay kaya mo ay gawin. kaya mong gawin. Yes, Lord. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko
miracle. Salamat sa healing. Salamat sa answered prayer para sa trabaho, para sa himala ng kagalingan. Sige, magpasalamat ka na sa Panginoon. Salamat, O God. Ikaw ay naririyan. Walang mahirap sa'yo. Unstoppable miracle ang maranasan sa aspeto ng buhay ng bawat isa. In finances, sa kalusugan, hallelujah, sa buhay spiritual, matanggap ng bawat isa, Father, in Jesus' name. The threefold blessing, malusog na pangangatawan, kasaganaan, prosperity, and the spiritual maturity. The fivefold blessing ay matanggap ng bawat isa, in Jesus' name. Lord, dahil sa tinapos mo sa cross of Calvary, bawat isa ay nakalaya na sa sumpa ng kahirapan, nakalaya na sa sumpa ng kasalanan, nakalaya na sa sakit karamdaman, nakalaya na magsigaling, at anuman ang panalangin ng bawat isa, dahil sa invitasyon mo na tinugon ng bawat isa, na kami ay mamumuhay ng kalugod-lugod sa loob ng tahanan ay magiging mas masaya. Sa loob ng sanctuary, magiging mas masaya at magmamahalan. Sa loob ng opisina, magiging liwanag ang iyong mga anak. Lahat ng tumanggap ng imbitasyon, pasaya ng pasaya, pasagana ng pasagana, pabuti ng pabuti, palusog ng palusog, palapit ng palapit sa iyo, Lord, at tumatanggap ng tuloy-tuloy the uncommon favor of God and man in Jesus' name. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan,